Okay. So dito tayo ngayon sa projectile motion. From the last topic, we talk about free fall or objects moving along along the vertical axis. Okay, so pwede yung object natin initially upward, then going downward, di ba? Pero siya pa rin, ang motion niya is along the vertical axis natin or yung y-axis. Pwede rin naman free fall lang, ano? Okay, so dito sa projectile motion, okay, so dalawa na yung ating dimension. Okay, this is a combination of motion in x and y axis. Okay, so yung ating motion ay mayroong x and y components. Okay, so what is projectile ba, no? So projectile motion is the motion of an object thrown or projected into the air. Okay, so kapag nagbato ka ng object, okay, then subject to only the acceleration of gravity. So bakit naging ganon? Okay, so mamaya makikita natin. The object is called the projectile and its path is called its trajectory, you know? So kapag nag-throw ka ng object, okay, so that object is only subjected to the acceleration due to gravity. Okay, so wala siyang acceleration or ang acceleration natin walang x component, only the y component of the acceleration or yung ating tinatawag na acceleration due to gravity ang nakaka-affect dun sa ating object. Pero syempre, any object na i-throw natin that has initial velocity, tama? Para siya ay mag-move, kailangan natin ng initial velocity or yung ating tinatawag na v sub o. Okay, let me show you an example of a projectile motion. So let's imagine a ball. Okay, so yan nagro-roll. Okay, so yung ating vertical fall, so halimbawa nalaglag siya mula dito, diretso lang siya babagsak. Okay, so that object doesn't have what do you call this? Enough initial speed to have a projectile motion. So meaning, alos mag-zero na yung iyong velocity nung ikaw ay nalaglag dito. So parang nag-free fall ka lang. Pero if that object has enough or adequate velocity, so that object will undergo projectile motion. Hindi siya diretsong vertical na pabagsak lang, ano? Not vertically downward yung kanyang motion. But rather, it is going down but it will follow a projectile motion or it will have a trajectory. Gaya nito. Okay? Pag ganyan siya. Diba? Okay, so dito sa projectile motion natin, dito sa example na ito, at the instant the object leave the table or at the instant it falls. Okay? So yung ating v sub o dito, okay, meron tayong v sub o dyan, syempre. Then, yung meron tayong tinatawag na x and y component. Okay, so kung nakikita, sa bawat point ng ating ball, along its trajectory, so meron tayong mga x and y component. Tama? Okay. So, yung ating v at any instant of or at any point of its trajectory, pwede natin makuha yung v na yan, ano? By simply, okay, you get first the v sub x, then you get the v sub y. Okay? So, ano yung gagamitin nating equation? Siyempre, yung parang mga kinematic equation natin. Meron lang mga modification. Okay, so dun sa unahan ng ating topic, nasabi doon that the object in a projectile motion is only subject to a acceleration due to gravity. Ibig sabihin, ang nag-aaklang na acceleration dito ay yung ating acceleration due to gravity. Meaning, wala kang acceleration or wala kang x component na acceleration. For example, so kung titignan natin, yung ating object, nagmumove siya ng pababa at pakanan. Okay, so kung ano ang velocity mo dito sa point na to, v sub o mo dyan, okay, yung x component mo dyan, v sub o x mo, initial x component. So kasi yung ating object dito ay initially moving
along horizontal axis, di ba? Tama? So, gumugulong siya, pakanan yung movement niya. So, meron kang initial. At yung initial mo na yan, puro x component lang. But the instant na nandito na siya, paglagpas niya yan sa table mo, magsisimula na mag-act yung gravity sa kanya, kaya magkakaroon siya ng trajectory na ganito ang itsura. Actually, parabolic nga yung ibang klase ng projectile motion. Pero sa example na to, ganito ang trajectory niya. Curve, ano? Okay. So, yung ating VOX dito, so yan ay hindi na madadagdagan yung VOX mo. Kung ano yung VOX mo or yung initial x component of your velocity, that will be your velocity up to here. Hanggang dito sa point na ito, halimbawa ito yung last point niya. Or halimbawa dito, sa sahig, di ba? Hinto lang yan dyan. Okay, yung meron ka pa rin, bago siya mag-stop or bago siya lumapag sa surface, meron ka pa rin v sub x and v sub y dyan. Tama? Okay, kasi kung wala naman yung sahig na yan, kung wala akong surface dyan, magtutuloy lang siya sa magtutuloy lang yung kanyang trajectory, yung path niya. Diba? So, yung v sub x mo dito, at yung v sub ox mo dito, or yung initial x component of your velocity, or x component of your initial velocity is the same with this one. Okay, so v sub x at any point is equal to your v sub ox, or your initial x component, or your x component of your initial velocity. So, hindi nagbabago to. Wala kang acceleration dito sa x component. Ano ang nagbabago? So, yung ating y component, syempre, ng ating velocity. Okay. So, dahil siya ay affected by the gravity. Okay. So, balik tayo sa tanong na paano natin kukunin yung v. So, first, kunin natin yung v sub y. Then, kunin natin v sub x. Alam natin na yung ating v sub x ay equal lang sa initial natin na x component ng ating initial velocity. So, meron kang x and y component. Bawa, ito yung x mo. Di ba? Your v sub x. And you have your v sub y. Okay? So, pwede nating makuha yung ating, okay, wala tayo ng projection lines. Ito yung ating resultant. Yung resultant natin na yan, so this is your v sub y. Yung resultant na yan, yun yung ating v. Or yung ating velocity at this time instant. So, bawat point dyan, meron yung corresponding time. T sub 1, di ba? T sub 2. So, yung ating velocity at any instant, so, siyempre, depende yan sa time. And also, the gravity. Kasi, yun yung mga bagay na nakaka-affect doon. Ngayon, para magkaroon nga ng specification so sa ating velocity at any instant, so tutukuyin natin yon gamit yung time. Okay, so habang nag-move yung ating object sa kanyang path, nagbabago ang kanyang velocity, remember. Natandaan natin, ano? Pero yung kanyang x component is the same, ang nagbabago yung ating y component. So kung yan ay pababa, alam natin, papabilis ang yung y component. So, meaning, kung pabilis din yung y component, so pataas siya, tataas din ang yung v. So, imagine this line. So, kung yan ay nag-extend, di ba? Mag-extend din siyempre. Kung halimbawa, ito, constant yan, di ba? Kung mag-extend ka dyan, mag-extend din yung v. Ibig sabihin, increasing siya. Okay? So, ngayon yung v mo, so, to get that v, so we can use Pythagorean theorem. So, to get v, that is equal to the sum of, or the square root of the sum of component, or the squares of the components of your velocity at that time instant. Remember, time instant. So, during that time instant lang. So, bawat point na magbabago ang v sub y mo. Okay, so tandaan natin. So, sa projectile motion, our acceleration is equal to 0. And we have acceleration due to gravity lang, ano? Okay. So, yung ating g is equal to 9.8. So, kagaya pa rin nung sa ating
tawag din sa ating vertical motion or yung motion natin in one dimension, sorry. Nantok na ako. Okay, nasan ba yung ating screen? White screen. Okay. So, tatandaan natin, yung ating sign convention, ganun pa rin sa projectile motion. So, kung naalala, so, halimbawa, mahalaga dito yung ating reference point na tinatawag, ano? So, may eraser. Tayo. So, halimbawa, ito yung ating reference point, di ba? Dito tayo. So, halimbawa, sinet natin dun sa ating projectile, di ba, lahat, nagsiset tayo ng G natin is positive. So, we have positive 9.8, di ba? Kung sinet natin yan, kasi yan ang madalas natin ginagawa kapag ang ating motion is pababa lang, puro pababa. So, yung ating Y dyan is positive. Okay? So, syempre, kung ganito ang sign convention mo, hindi ka na magbabago sa ibang problem, so isa-set mo ng negative yung pataas mo. Halimbawa, yung ating free fall. So, lahat ng pababa na motion is positive. So, yung V is positive, V sub Y is positive, di ba? Also, the position of your object, kung yan ay nasa baba ng iyong reference point or yung origin, di ba? Tama, reference point. Okay, so yung Y is positive. Tandaan natin, yung ating G ay palaging, kapag sinet natin ng positive, puro positive na yung gagamitin natin. Okay, so pwede naman mabaliktad yan. Kagaya dun sa problem, mas practical na gamitin, halimbawa, nag-itcha ka ng bato, pataas. Okay? So, itong halimbawa, reference point mo dito. So, pwede mong iset na lahat ang gravity mo ay negative. Okay? So, lahat ng pababa, lahat ng gravity na pababa is negative. Pwedeng ganon, ano? So, kung negative ka dito, so, ine-negative mo ngayon yung Y mo. Okay, so but don't get me wrong, yung ating gravity is always going down. Palaging pababa ang direction yan. Okay, dito lang sa sign convention tayo. So, since yung ating object is going against the direction of the gravity, pwede nating i-negative, ano? So, kung negative yung G mo dito, okay, yun yung set mo na pababa. So, yung lahat ng pababa mo ay negative. So, yung values under the reference point, okay, yung position mo dyan, so, negative Y ka. At syempre, lahat ng motion na pababa, that is negative. Okay? So, dito, kung ni-negative mo sa baba, positive ka dito sa taas. Kaya kapag ka nag-substitute tayo dito sa equation natin, y is equal to v sub o times t plus 1/2 gt squared. Diba yun yung ating original equation? Tatandaan natin. Nag-change lang tayo ng sign. So, huwag nyo nang papalitan to, ko ako sa inyo para hindi na kayo mahirapan sa pagbabago ng sign. Okay? Kasi pagka minsan, sinet mo ng negative yung equation mo, hindi mo pala naiintindihan kung bakit naging negative yon, magiging redundant yung pagpapalit mo ng sign kapag gumamit ka ng negative na G sa iyong sign convention. Halimbawa, yung ating object, so ganito ginawa natin, di ba? Ganito yung ating reference sign convention, ganyan yung ginawa. So, ang Y mo, halimbawa, initially going upward, so positive ang Y. Bawa, ang hinahanap natin is V sub O. V sub O. So, yung T natin, constant yan, hindi nagbabago yung sign. So, sinet natin na negative yung G, kaya, yung ating G dito, i-negative din natin, di ba? Plus, tapos negative G times T squared. So, di-distribute mo lang yung sign. So, you have Y is equal to V sub O T minus 1/2 GT squared. So, sabi natin, at this kind or at this setting, okay, so yung ating motion na pataas is positive.
So, dapat, kapag ka ganito yung iyong sign convention, you're solving for V sub O, initial mo, expected natin, yung V sub O natin is going upward. That is why your V sub O is also positive. Kapag nagpalit ka dapat ng values dyan, so if you're going to solve for V sub O, so y plus 1/2 gt squared. Okay? All over t. Di ba? Tama? Okay. So, yung V sub O natin, wala kang makikitang reason para ito ay mag-negative dito sa setting na ganito. So, nasatisfy natin ngayon yung nakuha natin yung tamang sign based dun sa ating sign convention. Okay. So, sana malinaw tayo doon yung sa sign convention natin. Tandaan natin yan. Mahalaga yung part na yan. So, ngayon, dito sa ating projected motion, ganun din. Okay. So, kapag ang pagsiset natin ng sign convention, same lang din ang concept. Okay. So, kapag ganito naman yung iyong trajectory, so yung buo, ito yung merong release angle. Angle of release or launch angle. So, dito kasi sa part na ito, ang iyong release angle, so since siya ay initially moving horizontally, yung direction niya ay horizontal, so ang iyong angle of release is 0. Diba? Ganun dito. So, dito naman, sa part na ito, meron kang angle of release na theta. Okay. So, kung napapansin, may parabolic yan, ano? Pero meron tayong equation na magsusupport na yan ay parabola nga. Okay. So, kapag ganito yung problem, so, unlike here, pwede nating iset dito para mas madali. So, pag gawin mong positive yung G mo, para puro ka pababa. Diba? Puro pababa naman yung iyong motion. So, magpa-positive ka ng G, positive ka ng Y. Para hindi ka malito sa pagpapalit. Okay? So, positive G, positive Y. Tama? Now, here, in this kind of problem, so yung ating V sub O, okay, initially upward siya. So, kung isa-set mo na positive yung G mo dito, may hirapan ka. So, bakit? Kasi kapag sinet mo na positive yung G, or tapos positive yung Y dito, sa baba, so magne-negative Y ka dito. Puro negative ngayon yung ipapasok mong value sa equation. So, ibig sabihin, lahat ng motion na yan, magne-negative yan. Lahat yan. Okay? Kahit yung resultant na yan. Pero, tandaan natin, yung ating path nahati. Okay, sa ganitong klase ng trajectory. So, initially siya, at the maximum point, okay, bago siya dumating sa maximum point, siya ay initially upward. Upward lahat ng motion mo. Pero paglagpas niya dito, pansinin, puro pababa na. Okay? So, makikita natin yan. Pwede natin i-confirm sa equation. Kailangan lang natin kunin yung time dito. Okay, time at x equals to, or yung full range over 2. Bawa, yung kasi tinatawag na full range natin, mula dito sa initial, hanggang dito sa final point niya, no? Final position. Yun yung ating tinatawag na range. So, yung time natin at time at r is equal to 2, okay, yun yung time dito sa gitna, or yung time natin at maximum point. Tama, kasi yan ay identical yung tawag din. Tama. Identical yung side na ito, yung left side sa right side. So, kung same lang ng trajectory, so, by theory, the time, okay, so yung time natin paakyat mula dito sa ating maximum point is equal lang dito sa time sa pababa. Okay? Given na yung ating Y and Y sub O, so yung Y natin and Y sub O is equal, at the same level sila. Okay? So, paglagpas mo dito sa time na to, for example, ang total time mo, or yung time mo dito sa gitna is 2 seconds. Diba? So, kapag lumagpas ka ng, okay, pag ang time mo ay less than 2 seconds, asahan mo, ang makukuha mo dapat na V sub x, given this
sign convention, ang makukuha mong motion dyan, kung if you're solving for velocity, so that should be negative. So that denotes the direction. Ibig sabihin pataas. Ngayon naman, okay, so remember that v sub y, okay? V sub y yung magne-negative dito. Kasi ito yung resultant now. So kung yan yung resultant, magpa-positive na yan. Kasi yan ay makukuha natin by square root of vy squared plus vx squared. Diba? Yung ating v. Resultant lang yan. So magpa-positive yan dyan. Ngayon, dito, yung ating vy, magbabago paglagpas niya sa point na ito. So, kung halimbawa, dito sa gitna ay 2 ka. So, halimbawa, from 2.1 o kahit 2.01 lang yan, ang dapat i-expect natin dyan, yung makukuha nating v sub y, since siya ay pababa na at dito sa sign convention natin, ginawa nating lahat ng pababang motion is positive. Diba? So, dapat ito mag-positive na. So, dapat makita mo sa iyong equation yun. Okay. So, sana yung concept natin na susundan. Yung sign convention, yun pa rin. Okay, let's have the equations na pwede natin gamitin sa pagsosolve. So, we have the general kinematic equation. So, dito tayo galing. Okay. So, since yung ating acceleration is equal to 0, or yung x component ng ating acceleration along x-axis or horizontal component, di ba? So, magsi-0 ka. So, cancel. So, kaya nangyari, v sub x is equal to v sub x, vx sub o, or vox, ano? Na-cancel lang yung a. Okay, so since nag-0 siya, kahit may meron kang t doon, mawala na yan. At dito naman, sa second equation, kapag kinancel natin to, syempre, yung a natin, meron ka na namang a dyan, a sub x, so cancel to. Ang matitira, ito na lang portion na ito. So, we have x is equal to x sub o plus v sub x sub o, v sub x o t times t. Okay. So, meron tayo niyan. So, that is also equal to v sub x sub o, v sub x o, or vox. Magulo, no? Yung sign con, okay. V sub x o na lang. Okay. So, parang ganito lang yan, x over t. So, this is the horizontal component ng ating velocity. Okay, nantok na. Okay, punta tayo dun sa ating y component. Okay? So, yung ating acceleration dito, nakadepende yung sign sa'yo. So, yung ating acceleration dyan is g. Ngayon, si Gian Colli, ginawa niya puro negative, ano? Pero pagka di mo masyadong nag-grasp yung concept, malilito ka. Baka mamaya mamali ka sa pag-ano. Kasi, halimbawa dito, pinalit na niya na agad na negative. So, magkakaroon ka ng problema dyan. Pero kung iset mo sa positive yan, tapos sundan mo yung concept natin. Okay? So, actually, lahat ito, matatangay mo dito sa part na ito. Pwede mong gamitin lahat yan. So, yung y component. So, baka may magtanong, bakit nawala ito? So, di ba ito makakancel lang din kasi meron kay a sub x. So, cancel lang tong part na ito. So, matitira dyan, v sub x sub, vx squared is equal to v sub x o squared. So, you get the square root of both sides. You have v sub x is equal to v sub x o. Bumalik ka lang dito. Yun lang yun. Okay, so ito set natin na positive lahat. Para hindi ka malito sa pagpapalit ng sign. Okay, so gawin natin positive yan. Ayusin ko lang ha. Para ikaw na lang mag-set ng sign. Kawawa ka naman eh. Okay, yan. Dito positive. Ito parang minus talaga yan. Dahil ito, itong part na ito, bakit naging minus? Yan ay displacement. Tandaan natin yung x and y natin dito ay displacement yan, ano? Ba, meron ka y minus y sub o, that is displacement. So, alam kasi natin, nakakancel agad yung y sub o dahil ang reference natin, syempre, kung kailangan mo reference is 0, so y sub o mo, 0. Diba? Okay. So, pwede natin gamitin lahat ng equation sa y. At sa x component, ito lang.
v sub x is equal to vx sub o is equal to, and x is equal to x minus x sub o plus v sub x xo times t. So kaya lang, kung napapansin, meron tayong, okay, screen. Okay. So kung napapansin, meron tayong ganitong equation. So v sub xo. Ano ibig sabihin niyan? Paano natin kukunin yung x component? Remember, yung ating motion, bawa, ito yung trajectory mo. Yung motion natin, okay, yung velocity, ayan. Meron kang x and y component. Ng velocity, you have v sub x and v sub y. And remember, kapag ganito yung ating path, meron kang release angle na theta. Okay? So, mag-ano lang tayo, project lang tayo ng line. So, this is also v sub y. So, ito yung line triangle na dinrawing ko. So, v sub x is equal, okay, v sub x and v sub y, tapos v, di ba? And you have your theta, or yung angle of release, or launch angle. So, to solve for v sub x, using our angle and our v, okay? So, paano natin makukuha? So, we have, this is v sub o. Dahil yan ay, okay, may nalimutan lang akong part. So, that should be, sa initial mo, so that is v sub o. Initially, no? Bakit? Kasi, hindi naman yan babato kung wala kang v sub o na in-apply dyan. Okay, kung wala siyang v sub o sa una. Madadagdagan lang siya, and kapag nadagdagan na siya ng velocity, that will be your v at that instant. Okay, halimbawa dito initial mo, di ba? So, pagdating sa point na to, syempre, that is v sub o, tapos may additional ka na dyang velocity. So, that comprises your v at that instant. Okay, so dito, sa initial, v sub o tayo. So, if we want to solve for v, okay. So, v sub x, okay, gusto natin kunin yung x component ng ating v sub o. Okay. So, we have opposite, adjacent. Okay, so we have v sub x is equal to v sub o cosine theta. So, bakit naging ganon? Okay, alam natin yung cosine theta, that is adjacent over hypotenuse. So, we have v sub x all over v sub o. Cross multiply, you can solve v sub x. So, we have v sub o times cosine theta. So, ayun, nasa pool natin. Therefore, we have the equation also, x is equal to v sub o, okay, di ba v sub x yan, times t. Since yung ating v sub x is equal to, okay, x is equal to v sub o cosine theta times t. Okay, tandaan yung equation na yan. Pwedeng magamit. Okay, so bakit meron tayong ganito? Kasi nga wala kang acceleration. Therefore, yung iyong initial x component ng iyong, or yung x component ng iyong initial velocity, which is this one. Okay, so yung v sub x mo, or should we say v sub o, v sub xo. Okay, yun lang din yung ating v sub x. Okay, kaya naging ganito. Pero, since ang ginamit natin ay v sub o, that should be the initial x component. Okay, pero hindi naman kasi siya bibilis, kaya v sub x lang din. Or that is the x component at any instant of your projectile motion. Okay, so paano naman natin kunin yung v sub y? Or v sub yo? Gawin natin v sub yo. Sa initial yung gamit natin. Okay, so v sub yo, okay, using sin theta. Sin theta now is equal to opposite side over hypotenuse. So we have v sub yo over v sub o. So, v sub yo mo is equal to v sub o sin theta. Okay, so ito, pwede mong gamitin. So, yan, along the trajectory of your path, or along the trajectory of your projectile, so, nadadagdagan yung v sub yo na yan. So, nagiging v sub y na. Kaya meron tayong equation na v sub y is equal to v sub yo plus gt, di ba? Kasi nga, nadadagdagan, bumibilis, or bumabagal, depende sa time. Okay, so v sub y is equal to v sub yo is v sub o sin theta plus gt. Okay, may ganun tayong equation, okay, pinakita natin kanina.
Ito, di ba? And, ganoon din dito. Okay. So, yung B sub YO, pwede mo palitan ng B sub O sin theta. Okay, so B sub YO is equal to B sub O sin theta. So, solve tayo ng problem. Driving off a cliff, ano? So, ito na may problem na to. Galing lang to sa Giancoli. Kayang-kaya niya to. So, a movie stunt driver on a motorcycle speeds horizontally off a 50 meter high cliff. Okay, how fast must the motorcycle leave the cliff top to land on level ground below? So, 90 meters from the base of the cliff where the cameras are. So, meron daw stuntman or stunt driver. Tatalon ngayon siya ng dalisdis ng bundok or yung cliff. So, dapat daw, okay, yung ating cliff daw ay 50 meters high. Okay, ganun daw kataas. Dapat, ang landing daw niya mula dun sa base ng cliff is 90 meters. So, dito siya babagsak sa part na yan. Ang tanong na sa atin, how fast must the motorcycle leave the cliff top to land on level ground below? So, ang hinahanap sa atin is yung V sub O. Kasi, okay, yung ating V sub O, dun ka na yun yung magdidikta kung gaano ka kalayo dito. Diba? And initially, sabi kasi, how must the motorcycle leave? Kasi pag talon mo dito, at this instant, wala ka namang Y component agad dyan. Tama? So, X component ka lang. Or, ang component mo lang dyan is only V sub O. Bakit? So, di ba meron tayong V sub XO, or yung initial, or yung X component, ang yung initial velocity, at saka V sub YO. Tama? So, ang V mo dyan, or yung V sub O mo, diba? Kung kukunin mo yung square root ng dalawa, or sum ng square root ng sum ng square ng dalawa, okay, so since yung wala tayo dyang V sub YO, cancel ka lang dito. So, V sub O is technically equal to V sub XO. So, ito lang hinahanap natin. Okay, so how we're going to solve for that one, okay? So, iset natin ngayon yung ating gravity. So, since siya ay puro pababa, okay, iset natin yung ating gravity as positive. Positive G ka ngayon. Tapos, yung Y, since pababa lang din siya, positive Y ka rin. Okay, meaning, lahat ng pababang motion is also positive. So, V sub O mo is positive, V sub Y, positive din. Diba? Wala ka naman pataas. So, puro positive yan. So, saan natin pwedeng i-substitute na equation? Okay, so from the base of the cliff where the cameras are. So, ignore air resistance. So, tignan natin dito. So, Y is equal to V sub O times T. Okay. May mali. So, this should be V sub OY or V sub YO. Para hindi ka malito. So, this should be V sub YO times T plus 1/2 GT squared. Kaya alam boy, ang problema wala kang time. Diba? So, X yung part na yan. So, tingnan natin sa ibang equation ng merong okay. So, we have V sub Y minus V sub Y squared minus V sub Y O squared is equal to 2GY. So, tingin nyo, pwede ba itong part na ito? Pwede kaya ito? How fast? So, hindi rin. Bakit? Kasi nga, boy, yung hinahanap natin is actually V sub XO lang or V sub O. Ila yung hinahanap mo. Kung pwede kaya ito? Kasi wala naman ito. At syempre dito, sa part na ito, wala ka pa ito. So, solve mo rin yan. So, anong pwede natin gamitin? Okay. Okay. So, wala tayong magamit na equation dito sa Y kasi meron pang hahanaping time. So, sa X natin, tingnan natin, ano? So, we have X is equal to V sub XO times T. Tama? So, kaya lang, dito sa equation na to, meron ka na naman T. Okay? So, alanganin na naman.
di mo na naman masosolve kasi meron kang t. So, meaning, kapag ka ganyan pabalik-balik ka na, so, consider mo na isolve yung t. So, saan mo pwedeng isolve yung t? Bura tayo ulit. Buburahin ko lang. Okay. Solve muna natin yung t para makasolve tayo. Okay. Ganun ang pag-analyze, no? Wala namang masama kung titignan mo lahat ng equation. Pero masaya yung unang tingin mo sa problem. Alam mo na agad yung equation na gagamitin mo. So, we have y is equal to y sub o, di ba? Plus v sub y o t plus 1/2 gt squared. Tandaan, sinet natin ito ng positive. Yung ating g. Okay? So, positive lahat ng pababa. Now, yung ating v sub y o, initially ay 0. So, point na to, di ba? So, cancel. Then, yung ating y sub o, ito yun, initial mo, sinet na natin 0. So, now we have y is equal to 1/2 gt squared. Alam natin, yung g natin, given na yan. Yung ating y, meron tayong height na 50 meters. So, ngayon yung ating y dito, nag-negative siya. Kasi iba yung approach ng pagsasolve niya. Iba yung sign convention niya. Pero ikaw, kung naiintindihan mo, na kapag ka ganon, sinet mo ng positive g, so dapat ang y mo positive, ano? So, try natin. So, solve natin yung t. So, solving for t squared. Okay, so we have 2y over g. Okay? So, now, getting the squares of both sides, so you have t is equal to square root of 2y over g. Pansinin, ano? Kung magne-negative ako ng y dito, kasi nasa ilalim siya ng reference mo, eh positive yung ginawa mong g. So, magne-negative ka dyan, ano? Sa radicand. So, magkaka-imaginary ka. Tama? Ayaw natin yon. So, tama lang na sinet natin ng positive yung g tsaka y. So, ang tanong, makakuha ba tayo ng time dyan? So, solve natin. So, 2 times yung ating 50 divided by 9.8. So, we have t is equal to, so, solve natin. Calculate. So, we have square root of 2 times 50 all over 9.8. So, we have 3.19 seconds. Tama ba yung height natin? Okay. 3.19 seconds. So, ibig sabihin, ano itong time na nakuha natin? So, mula dito sa point na to, hanggang dito, that is 3.19 seconds. Now, balik na rin kaya natin yung sign convention natin. Okay? Pakita natin ngayon dito na absolute yung makukuha natin o yung sign convention. Sagawa tayo ng hati, ano? Para maintindihan. So, gawin naman natin ngayon ay negative yung g, tapos yung ating below the reference point, yung y natin dyan is also negative. Okay? So, we have now y is equal to y sub o plus v sub y o times t plus 1/2 gt squared. Okay. So, since same pa rin ang motion, 0 pa rin ito. Tama? Dahil sa ganitong klase ng projectile, 0 ang iyong y or yung y component ng iyong initial velocity. So, puro pakanan lang yan or horizontal. 0 din to. Dahil yan yung reference point natin. So, we have y is equal to 1/2 gt squared pa rin. Pares lang ng binagsakan. Okay. So, dito, ginawa natin negative yung y at yung ating g. So, gagawin natin ngayon, okay, we're solving for t pa rin. T squared is equal to, okay, so same lang ng process. You will end up with this equation. Square root of 2y all over g. Kapag ganyan yung nangyayari sa'yo, okay. So, pasok mo yung negative values. Substitute mo ng buo. So, we have square root of 2 times, okay, negative natin yung y, diba? So, we have negative 50. So, we have negative 50 all over, yung ating g is negative din. So, we have negative 9.8.
So, negative, negative, positive ang makukuha mo. Same values, so therefore you have t equals 3.19. Bakit ganon? No? Nagkamukha sila. Remember that time is absolute, ano? Puro positive yan. Okay. So, ibalik natin yung sign convention natin kanina. Pinakita ko lang na kahit anong sign convention ang gamitin mo, parehas ka dapat na makukuha ang value. Ngayon, kung hinahanap mo ay yung ating kung hinahanap mong value ay vector like velocity, so nagbabago yung sign yan, pero yung ating magnitude same pa rin. So balik natin yung positive g tapos positive y pababa, no? So na meron na tayong time, so let's solve for d. Okay, so yung ating v sub xo, kasi yung ating v sub o is also equal to v sub xo. Bakit? So, v sub o natin, kapag ganito kasi, v sub xo, so we have v sub o cosine theta. At ang angle of release mo, pag ganito, 0. So, cosine 0 is 1. So, we have v sub o is equal to v sub o. Tama? So, v sub o is equal to v sub xo. Pag ganito, yung klase ng problem mo. Okay? Pero sa projectile motion, o yung trajectory, ibang usapan yun. Okay, mag-iiba yung v sub o mo dyan, v sub xo mo. Okay. Ngayon, solve na natin. So, using this equation, x is equal to v sub xo times t. At yung t natin meron, ito 3.19. So, we are solving for v sub xo. So, we have x all over t. So, we have now, ang x natin is 90 meters all over 3.19 seconds. So, v sub xo is simply, okay, so 90, shift store ko lang. Okay, so 90 all over 3.19. So, that is simply equal to 28.17 meters per second. Okay. So, another problem. So, a kick football, okay? A kick football leaves the ground at an angle of 37 degrees. So, yun yung release angle mo, yung launch angle, with a velocity of 20 meters per second. So, yung velocity na yan, that is your initial velocity. So, yung v sub o mo, 20 meters per second. Okay, resultant yan. Okay, so may x and y component, gaya nito. Then, as shown in figure 3.23, ito yung figure na yun, calculate the maximum height. So, ito yung nahanap. Then, the time travel for the football hits the ground. So, yung buong time niya hanggang bumagsak. And how far it is, it hits the ground. So, gaano kalayo yung buong distance na yan. X, okay? Mamaya, papakita ko yung simplified. Then, assume the ball leaves the foot at the ground level and ignore a resistance in rotation of the ball. So, para mas madali pag-analysis natin, i-ignore natin yung resistance. Okay, so we have now y. Okay, ang unang hinahanap is maximum height. So we have this equation y. Okay, sorry. So we have this equation para hindi na ano. Okay, so meron tayong equation na vy squared is equal minus v sub y o squared is equal to 2gy. Diba? So kagaya nung sa vertical motion, alam natin, at this point, yung iyong velocity dyan, or yung y component ng iyong velocity is 0. So, mangyayari, puro pakanan lang yung iyong velocity dyan, at that point. Tama? So, v sub y squared will be equal to 0. So, meron kang initial. Meron ditong y component, initial y component. Then, you have 2gy, yung ating g is already what? That is already a constant. So, you're solving for y is equal to negative vyo squared all over 2g. Okay, so kung nakikita, magne-negative yung y mo, boy. Tama? Okay, so ganitong problem, set natin yung ating sign convention. So, ang gawin natin, negative g ka, pag pababa. Okay, so negative y mo pababa. At yung sign mo dito, yung y mo, kung negative ka pababa,
positive y ka. So, lahat ng motion mo, positive na. Okay? Magbabago na lang tayo sa y tsaka sa g. Tama? Yung ating v sub y, puro positive. Kapag ka siya ay upward motion, and kapag ka downward motion na siya, after this time, okay, after the time during your maximum height, so magne-negative na yung iyong v sub y. Okay, so pakita natin. So, sign convention, andun pa rin negative. So, yung v sub y, paano kunin? So, nakita natin kanina, v sub y, is equal simply to v sub o sin theta times squared, okay, all over 2g. So, may negative pa rin nakalabas. Huwag mo mamali. So, we have negative 20 sin what is theta? So, 37 degrees squared all over 2 times. Okay, so sinid natin na negative yung g. So, we have negative 9.8. So, dito pa lang, alam mo na, magpa-positive yung y mo. Makakawawala ni negative. Negative over negative is positive. So, tama yung assumption natin or yung ating sign convention dahil sinet natin yung y natin na puro positive at above the reference point. Okay, or reference axis natin. So, we have now, so set natin, so we have negative 20 times sin 37 squared all over 2 times negative 9.8. Okay. So we have 7.39 meters. So that is the maximum height. 7.39 meters. Ayan yung maximum height natin nakuha. So ito yung sinasabi ko na pwede kang magbago ng sign convention basta alam mo. Okay. Another solution, bahin natin lang ang sign convention, pero same ng equation. So, technically, we're going to arrive at this equation again. Okay, so ito pa rin yung mga gamit natin. So, tandaan, huwag kang magbabago agad ng sign dito para hindi ka malito. Sundan mo lang yung conventional na sign niya o yung default, kumbaga, na sign nila. So, gawin naman natin ngayon, positive yung pababa mo na g, tapos, kung positive yung pababa, lahat ng below is positive and yung upward is negative y. Okay, negative yung y, negative yung vy pagka going upward. So, gamit ulit yung equation na to. So, y is equal to negative v sub y all squared. Okay, so mali. Yan natin, expand na natin. So, we have negative v sub o sin theta squared all over 2g. Yung g natin naka-positive. Then, yung ating y, since yan ay nasa ibabaw ng axis mo, that y is expected to have a negative value. Tama? Kasi nag-negative ka dito ng y. So, dapat makuha mo negative y dyan is negative para malaman mo tama yung sign convention mo. So, y now is equal to, okay, negative. So, v sub o natin, sabi natin, ay, kapag ka meron tayong tawag din kapag ka ang ating value, okay, so since yung ating v sub o, wala naman sign yan bakit? Resultant yan sa part na yan, di ba? So, constant, so 20, tama ba? So, 20 times sin theta, so sin 36.7 squared, okay, all over 2g. So, we have positive g, 9.8. So, we are going to obtain, so we have negative, so 20, okay, so we have negative 20, quantity 20 sin 37, ba't ba nag-36 ako dun? Hilo na. So, this should be 37. So, we have 37, okay. Pasok lang natin, sin 37, quantity squared, all over 2 times 9.8. The answer will be negative 7.39. So, same value, pero magkaiba ng sign. Kasi, nagbago ka lang ng iyong sign convention. So, yan lang din yun. Okay. So, tumugma yung ating value or yung ating assumption na y is negative sa pataas. So, balik lang natin, tuloy lang natin yung pagsasolve.
Okay. Tuloy-tuloy. Okay, the time travel for the football hits the ground. Okay. So, meron tayo ngayon, equation natin, y is equal to y minus y equals y sub o plus bot pa rin. Sorry. So, this should be v sub y o. V sub y o times t plus 1 half gt squared. Okay. So, kapag ganito, since yan ay y component na, pwede ka na magbago dyan, di ba? Halimbawa, nagpasok ka ng 20 times sin theta. Okay, pwede mo baguhin, di ba? Ini-negative mo yung value niya. Okay. So, yung ating initial position is 0. Ito. Ngayon, kung tatanungin tayo, what is the displacement relative to this point? Or what is the y component of your displacement? Or what is the displacement along the y-axis? Okay, so bumagsak siya, same level lang, pantay lang, So, kung kukunin mo yung y na to, di ba? Along x-axis siya, y at that point is also equal to 0. So, kung meron kang, kung kukunin mo yung y, so we have 0 is equal to 0. 0 lang din yung ating reference, di ba? Plus v sub y o, meron tayo nito, makukuha natin yan, times t, plus 1 half gt squared. Okay, ito na. So, cancel na yan, wala na yan. So, matitira na lang, 0 is equal to v sub y o times t plus 1 half gt squared. Okay. So, pwede na natin i-factor out yun sa t. So, factoring t. So, we have v sub y o plus 1 half gt squared. Okay. So, ang sign natin, binago natin, hindi natin na ibalik. So, negative g lang tayo ulit ng sign. So, negative g, tapos positive yung y. Okay. So, ngayon, dito sa part na ito, alam natin, kapag nag-factor out tayo ng isang variable, yung isang factor mo na agad, o yung isang root mo is equal na to 0. Bakit nagkaganon? Alam natin kasi, magsi-0 lang yung resultant at this instant and this instant. Dalawa lang yung 0 mo na y dyan. Diba? Sa simula, tapos sa dulo. Pagbagsak niya dito sa point na to. So, isa mo 0, tapos, syempre, iba na yung time mo dito. So, solve mo na to. So, 0 is equal to v sub y o plus 1 half gt squared. Gt na lang, sorry. So, solving for time. So, we have, lipat lang yung v sub y o. So, we have negative. So, that will be equal to, okay, so t is equal to negative 2 times v sub y o all over g. Okay, so ito yung equation ngayon. Ngayon, magpapalit ka na ng value. So, dapat wag kang malito dito. So, we have negative 2. Ano ngayon ang v sub y o mo? So, that should be positive. Dahil naka-positive y ka, positive lahat ng upward motion mo. So, palit lang natin. We have 20 sin theta or sin 37. Okay, then you have g is equal to negative 9.8. So that will be equal to t is equal to, so we have negative 2 times, okay, 20 sin 37 all over negative 9.8. So, solving, we have 2.46 seconds. So, dalawa yung time natin. Isang 0 at isang 2.46 seconds. Ibig sabihin, yun yung simula, tapos ito yung dulo. Okay? Ganun lang, kadali. Then, how far away it hits the ground? So, burahin na natin itong part na to. Teka, pakita muna natin ibang sign convention. Guloy natin buhay natin, bored eh. Paguluhin natin ng konti. Okay. So, gamitin naman natin sign convention. Same problem. Okay. So, we have positive g tapos negative y. Positive yung pababa mong g
negative yung pataas mo na y. Okay, so yung upward motion is negative din. So yung v sub y mo, or y component dito, sa kalahati is negative. Then pagbaba niya, sa other half is positive na. So we have still this equation. Yun lang dito bagsakan niya. So we have t is equal to negative 2vyo v sub yo all over g. So we have negative 2. Sabi natin negative na yung y component. So this should be negative also. V sub yo. Diba? All over g. Okay. Teka, magulo part na yun. Pakita na lang natin, direkta na natin. Para hindi malito. So negative na yung v sub y mo, v sub yo. So we have negative 2, 20, sine 37 all over, so yung g is positive, so 9.8. So we obtain t is equal to, okay, sobrang natin, so we have negative 2 times negative 20 sine 37 all over 9.8. So we have 2.46 seconds. Same lang tayo na nakuha. So pag nakita mo parehas yung sign ng time mo, yun ang masaya doon. Kasi parehas tama yung sign convention mo. Ibig sabihin, yung negative mo yung v sub yo, positive yung 9.8. Tama tayo ng assumption. Okay, balik natin yung dating sign convention. Sa pagsasolve, kahit isang sign convention lang gamitin mo, huwag mong gagayahin yung ginagawa ko ngayon na palipat-lipat ako. Gusto ko lang ipakita na any sign convention lang gamitin, basta kabisado mo, makukuha mo. Okay, so how far it hits the ground? So balik natin yung sign convention natin. So positive y, then negative g. Okay, so letter C. So ano dapat ang kunin natin kung siya ay positive y? Okay, so nakuha na natin yung total time. Huwag ka na mag-inerte. So you have x is equal to v sub xo times t. Kunin mo lang gamitin mo lang yung t na ito, 2.46. Diba? Pasok mo dyan. Makuha mo yung total distance na travel niya. Kasi hindi naman siya nag-accelerate. Constant siya, no? So x now is equal to, so vo cosine theta times t. So we have 20 times cosine 37 times t is 2.46. So we have 20 cosine 37 times yung ating time 2.46, that is equal to 39.24. So x is equal to 39.24 meters. So dito wala akong problema sa sign convention kasi isa lang na may direksyon, puro pa kanan. Hindi naman iikot yan na ganun, nakakaliwa ka. Okay. So now let's have the horizontal range. So ito equation na ibibigay ko ngayon is essential siya, no? Makuha mo agad yung maximum range or yung full range ng iyong projectile at a given angle. Syempre meron ka angle of release, makuha mo kung saan siya hanggang sa aabot yung full range niya or yung x niya, total x. So paano mangyayari yun? Okay, so remember our equation, x is equal to v sub o cosine theta times t. So kailangan mo pang isolve yung t. Paano kung walang given na t? So pwede dyan, nag-derive sila, dumiretso sila. Ang ginawa nila ay nag-derive ng equation. Okay, at dito kasi sa dulo may makukuha t dyan. Okay, so at y is equal to y minus y is equal to y sub o plus v sub o t, v sub o y, sorry, v sub y o t plus 1/2 gt squared. Yun pa rin yung sign convention natin, huwag yung babaguhin. So negative g ka pa rin. Okay, so y
magsisiro ka dyan. Bakit? Kasi wala ka naman displacement at full range, ano? Kapag nakompleto niya. So, at this point, 0 rin ang iyong y. So, we have 0 is equal to v sub y o times t plus 1/2 gt squared. So, technically, we obtain this one, yung ginamit natin kanina. So, by solving, we have t is equal to 0 and t is equal to what? Okay, so yung ating t dito, that will be equal to v sub y o times all over g, ano? So, 2v sub y o over g. And yung ating v sub y o magne-negative dito, di ba? So, we have negative 2v sub y o. Di ba, ililipat mo kasi ito dito. So, then cross multiply lang ito. So, we have 2v sub y o all over g. Ganyan nakuha natin kanina. And we have 2. Okay. So, yung ating v sub y o, since yung ating negative g natin dito, okay. So, ipapalit lang natin dito yan. Okay. So, since dito, ang ginawa natin, negative g tayo dyan, then positive yung y natin. Okay. So, yung v sub y o is also negative. Tama ba? Hindi. Positive yan. Positive yung pataas mo. Okay. So, wala kang babaguhin dito. So, yung 2 v sub y o, yan pa rin yan. Kaya lang yung g mo nagne-negative. So, technically, mawawala na yung negative sign. So, we have 2 v sub y o. Gawin natin v sub o sin theta. Okay, yung v sub y o natin equal yan sa v sub o sin theta, di ba? All over g. Ipa-substitute natin ngayon itong time na to dito. So, x now is equal to v sub o cosine theta times yung ating 2 v sub o sin theta over g. Distribute lang na, i-multiply lang natin. So, we have x equals v sub o squared times 2 sin theta cosine theta all over g. So, inihiwalay ko na para makita nyo yung pattern. So, ang mangyayari, meron tong identity, di ba, from our trigonometry. So, that is equal to 2 sin theta times cosine theta is equal to sin 2 theta. So, x will be equal to v sub o squared sin 2 theta over g. Okay. So, ganun lang kadali yung part na to. So, ngayon, kung yan ay full range, so that will be equal to r. Gawin natin r para maiba. So, kasi kapag x, meron kang x dito, meron kang x doon. Daming x, no? Okay, pero kung tinutukoy natin ay full range, sabihin natin yan ay r. So, r is equal to v sub o squared sin 2 theta all over g. Okay, yun yung ating equation. Pwedeng gamitin. So, from this equation, masasabi natin ngayon, anong angle ang magbibigay sa kanya ng maximum range? Okay, at any v sub o, at a given v sub o, anong angle ang magbibigay ng or angle of release ang magbibigay ng maximum? Alam natin yung sin theta, nagre-range yan from 0 to 1. Sin theta ranges from 0 to 1. Okay. 0, baliktad yung ano. Yung sin theta, ang range ng value niyan, sin theta is ranging from 0 to 1. Okay, ang maximum value mo lang dyan ay 1. At kailan ka makakuha ng 1? Kung ang angle mo ay 90 degrees, di ba? Since yung ating trigonometric function is sin 2 theta is equal to 90 degrees, di ba? So, paano tayo makakuha ng mali. This should be 1. Ang gusto nating makuha ay 1. Okay, so inverse sine ka lang. So, inverse sine both sides. So, you have 2 theta is equal to inverse sine ng 1. So, 90, di ba? So, divide both sides by 2. So, theta is equal to 45.
Ayan na, may mathematical na, pero dapat alam mo, makita mo na kapag ka 45 degrees, magna 90 ka, so sin 90 is 1. So mawawala, magiging times 1. So ma-maximize yung range. So at 45 degrees, tandaan yung concept na to, at 45 degrees, you will obtain maximum range. Okay. So another is the maximum height. So ito naman, napakadali lang ito. So di ba meron tayong equation v sub y minus v sub y all squared is equal to 2gy. We're solving for practically the height. So 2gy, okay, so y is equal now to vy minus v sub y all squared all over 2g. Same pa rin ng sign convention, negative g ka pa rin, tapos positive y, then positive v sub y, and v sub y, positive yan mga yan. Okay, so at maximum height, alam natin yung ating v sub y dito is 0. V sub y natin dyan is equal to 0 at maximum height, so cancel. So we have y is equal to negative v sub y all squared all over 2g. So alam natin yung g natin, so we have y is equal to negative v sub y, okay, palitan na natin. So we have v sub y is equal to v sub o sin theta quantity squared all over 2g. At yung ating g, negative yung ginamit natin. So we have negative g. So makakancel yung negative mo ngayon na yan. So we have y is equal to v sub o squared sin theta squared all over 2g. So this is the equation for the maximum height. So since para maiba siya dun sa karaniwang equation ng y, so pwede mo rin kasi itong gamitin na, so yung y ginagamit natin sa paghanap ng position, di ba? At any instant. Kung gusto lang natin yung maximum height lang, okay, lagyan natin ng distinction. So h. So h, or the maximum height, will be equal to v sub o squared sin squared theta all over 2g. Okay. Yun, pasok. Ganun lang yun. Okay, let's have an example. So for the range of a cannonball, suppose one of Napoleon's cannon had a muzzle speed of 60 meters per second. At what angle should it have been aimed to strike a target 320 meters away? So meron daw kanyon. Okay, titirahin niya ngayon yung target niya. Okay, ito yung target niya ngayon. Dapat daw tamaan yan 330 meters away yung target. Dapat masapol. Assuming that the target will be the maximum, or yung full range, sakto. Okay. So, assume natin na yung 320, that is the full range. Then, ang hinahanap sa atin ay yung angle of release. So, binigay sa atin yung equation. So, R is equal to v o squared sin 2 theta all over g. Okay. So, let's have now, teka, kulang yata yan ako. Equation ko. 2 times, okay, over g, set over 2g, maximum height. Okay, so tama equation ko. Okay, we're going to solve for theta. Okay, ganito lang yan. So solve for sin 2 theta muna. Sin 2 theta is equal now to cross multiply r times g all over v o squared. Then you apply inverse sine. So you have 2 theta inverse sine r times g all over v o squared. Okay, assume na natin na puro positive, yung ating g positive na natin. Para hindi ka na magka-problema dito. Diba? So yung range natin ngayon, kasi itong equation na to ay derived na to. Hindi katulad nung kanina equation natin yung default niya na signs,
So ito, nag-apply na tayo ng manipulation ng sign, kaya puro positive na ipa-substitute mo. Tama? Okay, so hindi ka na maglalagay ng negative g dito. So we have, okay, 2 theta. So we divide this value by 2 both sides. Okay, so theta now will be equal to inverse sine ng 320 times g, which is 9.8, all over v sub o squared. So we have 60 squared all over 2. So yun yung angle natin. So calculator. So we have now 320. Inverse sine. Pwede dire-diretso yung ganitong solution, walang problema. Inverse sine. So we have 320 times 9.8 all over 60 squared all over 2. So we have 30.29 degrees. Okay? So yun yung dapat na angle of release mo. Okay. So let's have another problem. A punt. Suppose the football in example 3.6 was punted and left the punter's foot at the height of yung punt na yan o punt. Hindi ko alam, hindi ko sure. Hindi ako linguist eh. Ibig sabihin lang yan, di ba yung ginagawa sa rugby or sa football, American football, ginagawa dyan, di ba merong time na bibitawan nung player yung bola tsaka niya sisipahin. Okay, meron kasing pagsipa na nasa side siya tsaka sisipahin. Yung pagsipa na yan, bibitawan niya yung bola tsaka niya sisipahin. Okay. Okay, yung bola daw, sinipa niya at a height of 1 meters. Okay, mula dito hanggang dito 1 meters yan. So ang ginawa niya reference ito. Okay, nandiyan yung reference niya. Kasi nandiyan yung angle of release. Okay, above the ground, how far the football travel before hitting the ground. So, gaano kalayo ngayon yung x mo? So, tandaan natin, hindi na ito yun. Kasi ito lang yung reference axis mo. Ito lang yung full range niya. Kung yan ay surface, lumagpas pa siya. Okay? So, pwede rin natin makuha yung x dyan. So, paano? So, kunin muna natin yung time. Okay? Yung time mula dito hanggang dito. Very basic lang yan, ano? So, yung example 3-6 natin, yung football dito, ayan, ito lang din yun, ano? May angle time 37, tapos initial velocity na 20. Pasok lang natin dito. So, V sub O natin dito is 20 meters per second. And yung ating angle of release is 37. Okay, kunin muna natin yung time, total time, bago tayo mag-solve ng kung ano-ano. Remember that the y is displacement. Okay, so dito gagana na yung ano natin. So gawin natin ulit dito, para hindi tayo malito sa sign convention, negative yung g, positive y pa rin. So lahat nandito sa taas positive, nandito sa baba negative. Negative y ka dito. So kaya meron kang negative 1. Okay. So ngayon, y minus y sub o is equal to v sub o o v sub y o times t plus 1/2 gt squared. Kunin natin yung time. So we have y minus y sub o, we have negative 1. Okay, minus yung y sub o mo, 0 na, mawala na, is equal to v sub y, resultant yung hinahanap natin kasi nung nag-hit siya sa ground, andito siya sa negative 1 meter below, no? Kaya nag-negative 1 tayo dito. So, we have v sub y o. So, yung ating v sub y o, anong mangyayari? So, initially, yung ating motion is pataas. So, positive pa rin yan. Hindi mo babaguhin. So, v sub y o mo is 20 sine 37. Then, times t. Nahanap natin time plus 1/2 gt squared. So, 1/2. At yung g is negative. So, negative 9.8 t squared, ano?
So, meron tayong yung quadratic equation na nabuo. So, pagsama-samahin lang natin sa isang side, modify natin yung. Okay, so 0 is equal now to positive 1 plus 20 sine 37 minus 4.9 t squared. Dinivide ko lang sa 2. So, gusto ko ngayon gawin kong positive to. So, multiply mo ng negative 1 buong equation. So, we have 4.9 t squared minus 20. So, this should have t. 20 sine 37 times t minus 1. Minultiply ko lang sa negative 1. So, meron tayong quadratic equation. So, pwede tayong quadratic formula and yung ating calculator method. So, I suggest mag-quadratic formula na lang kayo. Okay. Pero ako, tamad na ako. Okay, so 4.9. Then we have negative 20 sine 37. Okay, then we have negative 1. So, makukuha nating sagot, dalawa. So, isang sagot. So, since yan ay time, nag-negative yung isa mong sagot. So, hindi neglect mo na lang yan. Consider mo na lang, ito yung nag-positive. So, 2.54. So, t natin here is 2.54. Now, since constant ang ating x, para ka lang meron nagta-travel ng constant na object horizontally. So, we have x, how far did it travel? Okay, so x is equal now to VO cosine theta times t. So, x is equal to VO cosine, so 20 cosine theta cosine 37. Tapos, gamitin lang natin itong time na to, 2.54. Okay, so x now is equal to, okay, so 20 cosine 37, mode, compute, 20 cosine 37 times 2.54. So we have 40.57. So 40.57 meters. Okay, so tama kaya ito? So, dapat ito, kung kukunin mo yung full range mo dito, kunin natin yung range, ano? Full range mo ngayon. So, VO squared ka, di ba? Times sine 2 theta all over G. So, kunin natin yung full range. Mula dito yon hanggang dito. Ayan yung full range mo talaga. So, VO squared mo is 20. 20 squared sine 2 times 37 all over 9.8. Tandaan, wala nang sign convention sa part na to kasi derived na siya. Okay. So, we have 20 squared times sine 2 times 37 all over 9.8. So, we have 39.23. Okay, so sumobra ka pa ng ilang metro. Okay, so tama lang. Mas malaki dito sa part na ito. Okay. So, sana nasundan. Ang nakuha natin sa full range mula dito sa initial hanggang sa x-axis niya o yung full range nga niya is 39.24. Range is 39.24. Kung hanggang dito ka lang. Pero, since lumagpas ka lumagpas ka dito sa reference axis mo, ito yung nadagdag. Mula dito hanggang dito. Kaya siya ay 40.57. Okay. So ngayon, meron tayong tinatawag na equation of trajectory. So from this equation, y is equal to y sub o plus v sub y ot, plus 1 half gt squared. Okay. So, pwede natin makuha yung trajectory natin dyan without actually solving for the time. So, meron na derived na equation. So, time natin kasi pwedeng, okay, kunin natin dito. So, we have x is equal to v sub o cosine theta times t, di ba? So, we have now, solving for t, that is equal to x over v sub o cosine theta. So, substituting this value here, so y is equal now, since ito ay reference naman, 0,
Yung ating V sub y, palitan natin. V sub o sin theta times t. Diba? At yung t natin naging x over V sub o cosine theta. Plus 1/2 g times, okay, square natin to. So, x over V sub o cosine theta squared. So, we have now, simplify natin. Cancel, cancel. V sub o. Then, we have sin theta over cosine theta. That is tangent theta. So, x times tangent theta plus 1/2. Okay, so we have gx squared all over 2VO squared cosine squared theta. Ba't ba dun pa naiguhit? So, ito yung ating isang equation na pwedeng gamitin. Cosine squared theta. So, this is what we call the equation of trajectory. So, given lang, so paano natin gagamitin to? Kailangan mo lang ng angle, initial velocity, tapos position lang, ano? Bawa, ito yung projectile motion mo at any point of x. Kung gusto mong makita yung value ng y mo dito, yung height niya dito sa instant na ito, hindi mo na kailangan ng time. Kunin mo lang yung value ng x na dyan. Masosolve mo na yung height. No? At makikita mo dyan, kapag kala magpascal, bawa, ito yung iyong gitna. So, dito yung by mo, di ba, 0. Okay, kapag lumagpas ka dyan, magne-negative na. Okay, so hindi magne-negative yung y. Bakit? Kung ang reference mo positive y yan, nasa taas pa rin siya, tandaan natin, ano? Ang magne-negative lang yung by mo, pababa. Okay, so since siya ay pababa na, by mo is negative na here. Okay, so negative. At sa packet, syempre positive. Okay, so ito yung additional na equation. Pwede natin magamit. Tabi muna. Okay, so yun na lang muna siguro. Antok na ako. Bye. Pag may tanong, magtanong na lang sa ating messenger. At abangan yung problem sets na bibigay ko ulit. Pag-practicean, gamitin yun. Gamitin yung mga equation natin para masolve. Okay, salamat sa time.